Alright guys, paalis tayo ngayon. Papunta ako ng San Fernando kasi release na po ng ating ORCR. It's 2:54 PM. Medyo tinanghali tayo ng lakad dahil nag-basketball tayo kaninang umaga. Syempre, exercise ng konti. Tapos nagpahinga ng konti pagka uwi, nag-lunch. Kaya ngayon lang tayo alis, kakagising lang po natin. Then pinapainit lang natin siya. Kailangan nasa 60 degrees yung Celsius yung ating temperature bago umalis, or kailangan bumaba muna sa 1000 RPM. Sinusunod po natin yung recommendations ng Kawasaki dahil nasa warranty period pa tayo. Ayaw naman natin magkaroon ng problema yung ating bike. So let's go. Samahan po ninyo ako sa aking short travel na to. Nakakapanibago dahil tahimik na naman ulit ang ating motmot dahil tinanggal na natin yung yung dating nakakabit dito na full system exhaust. Nabenta na po natin kay Sir Archie ng Indang Cavite. Kaya lang binenta ko siya kasi hindi ko pa siya pwedeng ipa-remap. Baka saka na ako mag full system exhaust pagka tapos na yung warranty. Pag pinaremap kasi natin o ECU flash then dyno tuning, diniscourage ako ng Wheeltech. Sabi nila wag daw muna kasi mabovoid yung warranty. Okay guys, andito na tayo sa highway. Let's go. So guys, ngayon pag-usapan natin kung ano yung aking first impression dito sa Z900, being our first inline 4 big bike, no? Kasi kung matatandaan ninyo or kung aware kayo, galing po tayo ng 400cc. Pero hindi may kakaila na jumping from 400cc displacement to 900cc, meron talagang malaking adjustment, no? Pero hindi naman siya ganong kahirap. Kung kinuha natin siya sa kasa, talagang nararamdaman ko yung nakaka-overwhelm yung power niya, yung torque niya. Pero observation ko naman etong almost a month, kasi isang buwan na, kasi na-acquire natin to nung 1 month na ngayon. Happy Monthsary. Happy Monthsary Z9. Na-acquire natin to nung February 2. Tama ba? February 2, and now is March 2. So eksaktong 1 month siya. So sa loob ng isang buwang paggamit natin kay Z900, eto ang aking mga impressions. For me, ang aking mga gunagustuhan dito is first yung syempre yung seating position. Hindi siya yung hindi siya yung pure touring na bike na medyo diretso-diretso. Eto may pagka-aggressive tong naked bike na to. Merong konting angle, nakasubsub ka, konting-konti lang naman. So aside from that, isang nagustuhan ko dito sa Z900, eto yung isang fact na hindi natin maidi-deny sa kanya, ang kanyang power. Wala nang ligoy-ligoy pa. 900cc, hindi na siya nalalayo sa mga 1000cc bikes, no? Pero syempre sa part natin, enjoy lang natin yung ganyang power pagka maganda yung kalsada tulad nito. Yan, yung clear, tapos maganda yung road condition, maayos. Siyempre, enjoy natin yung power niya. Depende yan kung anong kalsada yung ginagamit, dinadaanan mo, kung anong condition, anong klase ng traffic na meron, tapos yung klase ng kalsada. Yan ang kino-consider natin dyan. Pero tulad nito, straight, enjoy lang natin dahil andyan na yan, gagamitin mo yung power na yan at times. Pero hindi yan inaabuso. Kaya maraming nadidisgrasya sa motor dahil minsan sobrang lakas ng motor nila tapos sobrang gulo rin nila sa kalsada. So tayo, eto, ganito lang, cruising lang tayo. Pag medyo crowded, maraming sasakyan, bawas tayo ng speed. Pag meron kang gustong overtaken dito, kahit na mga 5-6 na sasakyan yan, basta malinis yung kabila, makakalampas ka agad eh. So ayan, sample lang ko kayo, ha. Wow!
O, di ba? So, ganun lang. Gagamitin mo sa tamang paraan, hindi yung mayat maya nakaratrat ka dahil alam mo na, dalawa lang yan. Kung hindi ka madisgrasya, makadisgrasya ka, or pareho kayong madisgrasya. So para na-enjoy po natin ang pagmumotor, yan, dapat maging disiplinado tayo. Huwag natin gayahin yung mga yung mga naglalaro ng endurance race na ganyan. Endurance race ba? Endurance ride? Whatever, kung ano man tinatawag nila na endurance na may kahalong, ano bang tawag doon? Karera yun eh. Karera na may halong endurance. Kunyari disiplinado raw sila. Nakikita naman natin sa YouTube yung mga pinagagawaan nyo eh. So paano mo sasabihing discipline kung panay ang cut mo sa mga 4 wheels, kinakat mo yung mga maliliit na sasakyan, sad to say may namamatay. So paano mo sasabihing discipline yan, di ba? Bakit nga ba may namatay? Kasi umovertake sa yellow lane, nasalubong yung nananahimik na nasa kabilang lane. Hindi ako supporter ng kahit ano dyan sa mga endurance sa ek-ek na yan, dahil hindi po yan nararapat sa public road. Ang public road po ay gamit ng mga nagta-transportation para pumasok, maghanap buhay, mag-aral at kung ano-ano pa. Pero kung gagamitin yan sa event, dapat sinasara. Ngayon, kung hindi kayang totally isara yung mga kalsada, huwag nyong gamitin sa event at humalo kayo doon sa mga gumagamit na public, kasi nakakaperwisyo po kayo sa totoo lang. Dapat nang itigil yan, mga endurance ride na yan. Kayo lang po ang natutuwa sa mga pinaggagawa ninyo. Ako po ay napakatagal ng rider, pero hindi ako natutuwa sa ginagawa ninyo. Mga K9, mga K900, ano bang consumption nyo? Ayun, umaakit na ako, nasa 16.8 kilometers per liter na yung consumption ko. Nung una ko tong nilabas sa casa pag uwi, saka ginamit ko na mga ilang araw, nasa ano lang ako nasa 15 kilometers per liter. So sobrang lakas, no? Malakas pa dun sa kotse namin. Kala ko lilipat kami ng lane. Kita nyo yun, no? Diba? Ako naka big bike, sila naka underbone. Pero minsan may mga, ayan o yung dalawa, may mga nasa driver talaga wala sa klase ng motor. Kaya yung mga galit sa big bike dyan dahil sa ang dami pong nagagalit sa inyo. Huwag nyo naman po kami idamay, dahil hindi po lahat ng naka big bike participant ng tingnan nyo nga sila, diba? Ang bike nila, ang motor nila is maliit lang na displacement, pero karera mode sila. Ganyan yung mga mga motorista regardless kung ano yung displacement ng motor na ginagamit. Pero majority ng mga nagmomotor, pag nasa stoplight, pag go, ayan, ratratan yan, unahan. Hindi ko alam kung ano hinahabol nila. Saka hindi ko rin alam kung sana inabutan na nila kung ano ba yung hinahabol nila. Pero actually itong under natin na ganito, ayan, nasa 90 tayo. Bilis na yan dapat relax driving. Tapos pag relax ka, hindi ka pagod, pati yung motor mo hindi pagod, diba? By the way guys, yun yung isang dahilan kung bakit gusto ko mag-upgrade, no? Gusto ko malaki yung displacement. Imagine tumatakbo ka ng ganito, yung laki ng displacement mo, sabi nila mag-iinit. Talagang umiinit ang makina. Kagandahan ng advantage kapag ang displacement mo malaki at hindi ka tumatakbo lagi na mabilis, or kahit ano man yan, yung motor mo na yan, kapag yung tawag dito, yung peak, yung top speed ng motor mo, hindi mo inaabot yan, ibig sabihin hindi napapagod yung makina mo, relax yan. So kung ganun ang behavior mo pagka nagda-drive ka all over the years na gumagamit ka ng motor, kung ilang taon yung motor sa'yo, sariwa yan, hindi yan alalas pag basta-basta. Yung itatagal din kasi ng buhay ng mga makina natin, depende yan kung anong klaseng pagpiga ng gasolina sa kapagbitaw ng clutch meron ka. Pangatlong like ko sa kanya yung itsura.
Ito kasing Z900, ito mga model ng Z ng Kawasaki, mga Z series ng Kawasaki. Napakaganda ng ano, ng forma, napakaganda ng tindig niya. Yung bumbero, may sunog yata. Ganda ng forma niya. Tapos kahit saang angle mo siya tingnan, napaka-aggressive. Tapos ang gusto ko pa dito sa mga Z series, ang tutulis ng mga design niya, yung mga edges niya sharp. Pang-apat na gusto natin dito sa Z series, yung kanyang buga ng headlight, yung ilaw. Hindi man siya ganun kalakas kagaya ng mga aftermarket na ano, na fog light, na mga driving light. Hindi siya pareho nung ibang motor na, alam mo yon, umaabot ng 100,000 yung presyo pero ang labo ng headlight. Meron tayong mga alam na motor na ganyan, hindi na natin babanggitin. Siyempre, with due respect dun sa mga users. Pero merong mga ganyang motor, napakamahal pero napakalabo ng headlight. Ito, wala akong masabi dito. Kaya nung una, yun ang doubt ko sa kanya. Pero nung hindi pa ako nakakabili ng MDL, ng mini driving light, naglagay na tayo. Hindi siya, actually hindi na mini yung nabili ko. Ayan, ang laki nandito sa ibaba. Nung hindi pa tayo nakakapag-install, ginagamit ko to ng gabi. Fair naman, hindi siya ganun kaliwanag pero makikita mo. Ang technique lang naman, kung ganun kalabo talaga yung headlight mo, kailangan itakbo mo ng tama yung motor. Tumakbo ka lang ng speed na tama lang para makita mo yung nasa harapan mo. Kasi pag malabo yung ilaw, dapat mabagal ka lang. Hindi ka pwedeng rat-rat ng rat-rat kasi yung mga nandyan sa daan hindi mo makikita agad yan. Lalo na kung medyo hindi ganun kalakasan ng ating ilaw. So yun ang isa sa factor na gustuhan ko sa kanya. Pang-apat yan. Yung panlimang nagustuhan ko dito sa motor na to, hindi ako fan ng ano ng side mirror na nakamount dito sa manibela. Kasi nga dati tayong lagi sports bike ang ginagamit natin nung nagkakaroon tayo, no? Pero eto, yung side mirror nito na nakamount dito sa handlebars, so far satisfied ako dahil nakikita ko yung mga gusto kong makita dito sa likod ko. Kasi may mga side mirror na galing sa ano, manufacturer pa lang kasama ng motor. Hindi talaga yung mababa yung visibility. Eto maganda, kita ko lahat, pati yung gilid. Then nag-ano lang tayo, syempre nag-additional lang tayo. Option naman natin yan. Nagdagdag ako dito ng blind spot mirror, side mirror. Ayan sa gilid, kung makikita ninyo, eto, ayan. Ilagay ko yan para nakikita ko naman yung pag nasa traffic tayo, yung talagang siksikan, para nakikita ko yung mga motor na sumisingit sa gilid. Actually yan dapat mong iwasan sa ano sa traffic pag ano na, yung congested na, yung mga nakasingle, yung mga motor na palipat-lipat, pareho natin. Pero syempre dapat paglipat safe. Hindi naman masamang maglipat-lipat, kaya lang iba kasi medyo reckless saka magaslaw lumipat, kaya nakakasabit. Ngayon eto, yung nilagay ko na blind spot side mirror na yan, yung nasa gilid na yan, napakaganda niya kasi kahit yung mga range na almost katabi mo na, kapantay mo na, nakikita ko pa. Ganda nung ano, ayan Suzuki Bergman. Ngayon meron na tayong inline 4. Nangangarap ulit ako magkaroon ng scooter. Pangarap lang muna kasi wala na tayong pambili, naubos yung pera natin dito. Nandito na tayo ngayon sa may malapit na sa Guagua. Guagua na yata to hindi ko kasi kabisado to, pero anyway, nandito na tayo, malapit na tayo sa may yung motorcycle city dito, kaya alam ko Guagua na to So yan, balik na dun sa ating discussion kanina, yung ating mga likes and dislikes. So nabanggit ko na sa inyo yung mga likes ko sa motor na to. Banggitin naman natin kung ano yung mga dislikes ko, kung meron man. Ang unang-una sa naalala ko, yung pillion seat. So yun, yung upuan na yun, nasa likod ko, matigas. So hindi komportable si Commander. Ay si Bunso, sabi niya matigas pagka mahaba. So paano ko siyang isasama kung magra-riding ng, let's say for example, Baguio, di pagdating mo doon matigas na yung puwet mo, may kalyo na.
Literal na matigas eh. Ayan nga, kinakapa ako ngayon ulit oh. Yun, ang tigas niya, hindi siya pwedeng upuan ng matagal talaga. Pero may paraan naman dyan, pwede nating tawag dito, ipa-modify yan. Pwede nating galawin yan. Pangalawa na hindi ko nagugustuhan dito, hindi ko alam kung sa Z900 lang, pero I believe lahat naman ng big bikes o lahat ng motor mainit. Pero sa totoo lang, dahil nga ngayon lang tayo nagkaroon ng ganitong kalaking displacement, nararamdaman ko yung init ng makina niya pag naka shorts. Hindi naman siya ganun kainit, manageable naman, tolerable. Ang recommendation ko pag gagamit ka ng malalaking ganitong motor, lalo na kung malayo yung biyahe, huwag kayo magsha-shorts kasi medyo mainit sa balat. Pero kung mataas naman yung tolerance niyo sa heat, wala namang problema. Hindi naman siya nakakapaso yung init niya, hindi nga lang siya komportable. Dalawa pa lang yung nababanggit ko, meron pa ba? So far wala akong matandaan ng iba. Ano pa bang ayaw ko dito? Wala naman eh, bukod dun sa mainit saka matigas yung yung init naman nare-remedyohan yan dahil meron naman tayong airflow pagka umaandar tayo. Dito kay Z900, overall like ko siya. Talagang na-enjoy ko siya ngayon, especially sa hatawan. Napakasarap. Kung gusto mo makipaghatawan dito po pwede, pero sabi ko nga kanina, huwag mo abusuhin, baka masira yung motor mo. Lakas eh. Siyempre tayo na hindi naman sanay sa mga gantong power, may enjoy natin yan. Ewan ko yung iba, baka nabibitin pa sa ganito. Alright guys, nandito na po tayo sa Wheeltech, San Fernando, Pampanga. Atin na pong pipick upin ang ating... Uy, ang bilis ni Kuya oh. Grabe oh. Ayaw niya magpadaan. Alright guys, nakuha na po natin ang ating ORCR. Nirelease na dito sa Wheeltech. So ngayon pabalik tayo ng Bataan. Uwi na tayo pero dadaan ako dito. As always, pag nandito tayo sa may Pampanga, kailangan dumaan tayo ng Susis para magmerienda.
Nandito na po tayo sa may Dinalupihan now. Nandito na tayo sa Layak. So malapit na po tayong makauwi ulit sa bahay. Bago po tayo magtapos, maraming salamat dun sa mga nanood sa ating video. Salamat po sa inyong pagsubaybay dun sa mga bagong nanonood. At maraming salamat po dun sa mga dati na nating subscribers. Dun sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at bago sa ating video, please po huwag kalimutang mag-subscribe, paki-hit like and click na rin po ninyo yung notification button para po sa ating mga susunod na uploads. Yun, paki-share na rin po para matulungan yung lumago ang ating channel. So muli po, hanggang dito na lang ang ating vlog. Tayo pauwi na, ayan na. Traffic na naman dito. Okay po, hanggang dito na lang ang ating vlog. Puputulin ko na ang video na to. Doon po sa mga nanood at mga tropa nating riders dyan, lagi pong tatandaan, always ride safe and God bless.